We are here again in our channel mga kaibigan para sa isang special na um, interview. So, in-interview po tayo ng isang local radio station about dun sa pinasok nating industriya sa computer industry. Nasa computer business po ako before. Until now naman, nasa computer business pa rin po tayo. Pero medyo mas binigyan ko kasi ngayon ng pansin or yung focus sa mga gamers, sa mga PC users. Kasi ang gusto ko talaga or ang hilig or ang hobby ko talaga is yung makisama sa mga PC enthusiasts, sa mga gamers, ganyan. And magbigay ng mga opportunities. Kasi way back then, if lalong-lalo na sa mga kuya natin dyan, or yung mga kuya nyo, kung matatanong nyo, before walang masyadong opportunity sa PC gaming. Kumbaga, hobby lang talaga siya. And the only way para magkaroon ka ng career sa gaming and then sa PC industry is kailangan mong mag-aral, kailangan mong magtapos ng ganitong course, or kailangan mong mag-put up ng isang negosyo na computer store. And dito po sa interview na ginanap kanina or tinanong sa atin is ano pa ba yung mga opportunities and how to start a computer store. And yun po yung mga sinagot ko kanina. How to start, how to get involved in the IT industry. Kasi di naman po natin maikakaila as yung future, if you try to project yung future natin, it's more on the technology side. Maraming opportunity. I'm not saying na talagang maging pure technology yung opportunities. Pero compared before, mas marami ng opportunities ngayon sa computer industry compared before. And at the same time, lalong-lalo na sa mga gaming. So, pwede ka nang magkaroon ng career. Yun po yung sinusuportahan ko po ngayon. That's the reason kung bakit medyo nawala po tayo dito sa channel lately is magpa-event. Nakakatuwa na nagagawa na natin ngayon na if we haven't experienced before, at least we are able to manage para experience sa mga present generations sa PC gaming or sa mga aspirants ngayon sa PC gaming and then sa computer industry. So, ayun po, hindi ko na masyadong papatagalin yung intro. Pupunta po tayo dun sa mga some parts kasi medyo mahaba yun. It's took 2 hours yata yung interview natin kanina. So, I will just be putting or inserting some of the highlights na medyo makaka-relate tayong lahat. Okay? And then, dun din, dito sa interview na to, dito ko na rin po mababanggit on how I started in computer business or how I get involved into this kind of industry and ano yung naging pahapyaw nung naging journey natin. Kasi hindi po ako pumasok na parang everything is given. Pumasok po ako na medyo talagang pinaghirapan, dugot pawis, pati luha, kasama yan lahat-lahat. Anything naman na career, kahit na marami tayong kumbaga meron tayo, nakakaluwag tayo para sa pag-i-start ng negosyo na to, hindi siya ganun masyadong magkiklik kung hindi natin siya bibigyan ng effort, ng hard work. So, hard work talaga yung puhunan. In any business, anyway, you need to put a lot of hard work bago ka po medyo ma-discover. So, that's it po mga kaibigan. Pakinggan nyo po yung maikli nating interview. Highlights po ng interview natin with our local radio station. Paano mo ipinutot itong business mo sa itong mga pagbebenta mo ng mga iba't ibang partes ng computer, mga accessories ng computer at mga gadgets na rin, sir? Tulad yun ang sinabi ko kanina, bali college dropout ako, hindi pinalad sa kolehiyo. Kaya parang that time nag-focus ako sa mga sa freelance, sideline, ganyan. Medyo nagsimula ako sa baba, maliit. Yung
business, kumbaga in-establish ko na yung pangalan niya nung nag-drop ako ng college. Bilang, kumbaga yung sarili ko muna yung dinevelop ko. Bilang technician, nagsa-sideline, until lumago, sa awa ng Diyos, after 3 years, naging okay naman siya. Actually, nagsimula ito sa Baguio. Sa Baguio City. Tapos, way back those times, hindi pa uso yung paggamit ng social media platform para sa marketing. And then, mga websites. So, yun yung tinake advantage ko na opportunity dito sa North Luzon na gamitin lahat ng social media platform from Facebook, Instagram, Twitter, ganyan. And, ayun, doon ko nakilala yung misis ko ngayon na taga Ilocos Norte. Si Lady Lee Reyes. Sir, nasabi mo na drop out ka sa college. Ilang year ka noon, sir? Actually, 16 years old ako that time. So, hindi pa ako umabot ng second year college. Parang first year college pa lang, second sem, nagkaroon na ng konting problema. Ano yung kinukuha mong course noon, sir? Information technology. Sa data center. dito sa Ilocos? Sa Baguio. Sa Baguio. Oo. Pero galing ako ng Sisters of Mary ng Cavite. Scholar ako doon ng almost, bali buong high school ko, nandun lang ako. So, doon kasi sa school na yun para siyang PMA. Hindi ka pwedeng lumabas until graduate ka na. So, boys town lang, lahat kayo boys na nandun, na mag-aaral. Mga 3 years. Pero ang maganda kasi doon, parang kami kasi yung experimental ng K-12. Na after mo mag-graduate ng high school, pwede ka na magtrabaho, pwede ka nang pumasok sa mga companies. Nung nag-umpisa kang mag-business, sir, ano yung una mong, yung nag-umpisa ka? Yung nagsimula muna ako bilang nakiki-hitch in sa mga pwesto. Bali may pwesto silang iCafe, so nagre-rent ako ng parang 2x2 meters, square meter na space. Para siyang booth ang style. So nagsimula muna ako sa ganun. Tapos later on, nagpatayo din ako ng iCafe. And na-try ko rin mag-home service. Umabot din ako nun ng Pangasinan, La Union, ganyan, halos buong Region 1 plus Baguio, at saka Central Luzon. So, lahat yon sinubukan ko kasi ang mindset ko kasi that time, kailangan kong maranasan lahat kung ano yung pwedeng magiging maranasan ng mga kasama ko soon. Para pa nag-manage ako at kung papalarin man that time, kasi yun yung mindset ko that time, kung papalarin man at lumaki itong negosyo, syempre, at least pag inutusan ko sila, alam ko kung ano yung feeling ng nasa grounds, nasa field. So hands-on ako noon hanggang ngayon. Pero yung, di ba yung sa high school, sir, may mga parang course na kinukuha ng mga third year, fourth year, yung sa TLE, sir? Ano yung TVE. Yung TVE? Exactly. Yun yung sinabi ko sa'yo kanina is, nasabi ko kanina. Entrepreneur. Oo. Ang nangyari kasi nung high school kami is merong TVE opportunity, may TVE course kasi nga kami yung experimental ng K-12. Ngayon, ang tinake ko nun doon sa school kasi namin, universal. Pag first year ka, carpentry, pag second year, electrical, and then pag third year, automotive. Tapos at the fourth year, doon na magkakaroon ng focus kung saan ka ba talaga mag-focus, kung computer talaga. And yung entrepreneurship kasi parang sabi ko, I can take that na lang sa experience. So I need to develop my skills kasi wala akong ine-expect na financial. Kundi, kasi yun nga sabi nila, the easiest way to establish a business if you don't have funds is kailangan mong i-develop yung sarili mo on the services side. Kasi sa services, pag ang nire-render mo services, hindi mo kailangan mamuhunan Mamumuhunan ka din sa skills mo. Kung magaling ka, bibilihin yun ng tao. Yun ang bibilihin nila, and you don't need to invest for that. You just need to invest for yourself. Para yun yung sarili, yung kakayahan mo, yung ibibenta mo. Success stories. Ano po yung mga masasabi mo para sa ito? Ito nga, marami ka ng drats sa negosyo mo, sir. Ayun, sobrang nagpapasalamat sa Diyos kasi
nagkaroon ng maraming ganito. Pero syempre, hindi ko naman lahat to nagawa without giving credit sa mga taong na-involve, sa kapatid ko, sa misis ko, sa mga staff. Kasi ang ginawa ko kasi dito is dinevelop ko as a family. Parang kahit staff ka, consideration ko is parang magkakapamilya tayo. So, ganun yung treatment. You will be going to your job na hindi ka nape-pressure, na meron kang ganitong kailangan gawin, pero pupunta ka doon sa trabaho mo na nag-e-enjoy ka, at masaya ka sa ginagawa mo. Yun yung pinaparamdam ko sa kanila. Yun, ang masasabi ko lang talaga, nagpapasalamat ako sa kanilang lahat. Kasi without them, wala rin naman to eh. So it's not actually about me. It's all about us na nagtulong-tulong na mapalago and mapalaki itong maliit na negosyo namin. Sir, ano naman po yung mga advice mo para sa mga estudyante na kumukuha ng information technology course at iba pang may kinalaman dito sa mga computer, sir? Ang number one advice ko sa kanila, kailangan nilang mag-focus, kailangan nilang mahalin kung ano yung ginagawa nila. So, dapat nung pumasok sila sa IT, dapat talagang yun talaga yung gusto nila. And ang IT, enjoy siya. Napaka sayang gawin. Mag-enjoy ka rin talaga. Pero kailangan mo rin siyang bigyan ng importansya yung pag-aaral mo. Na hindi porket IT, computer lang yan. Kasi meron yung iba kasi parang computer lang yan, madali lang yan. Pero hindi nila iniisip na kailangan nilang pag-igihan pa. Kasi maraming opportunities sa IT industry. Hindi ka man papasok sa... Kasi hindi naman tayo pare-pareho ng mindset. May mga iba gustong magnegosyo, may mga iba gustong magkaroon ng trabaho na maganda, stable job in the future. So, same with other courses, walang madaling course. Pero lahat magiging madali basta mahal mo yung ginagawa mo. So, once you're enjoying naman kung ano yung ginagawa mo, magiging madali naman yan kahit gaano pa yung kahirap. So, ang advice ko lang sa kanila, just focus sa pag-aaral. Kung naglalaro kayo, kung gamers kayo, kailangan alam yung balansehin ang gaming at saka pag-aaral natin. Not unless kung gusto mong i-establish yung career mo sa gaming and gusto mong mag-focus dun, dapat kailangan medyo ma-analyze mo yung sarili mo na kaya ko ba talaga. Try mong bigyan ng opportunity yung sarili mo na bigyan ng focus. Pero kung nakikita mo na medyo mahihirapan ka, marami pa. Hindi porket sumuko ka na nawala ka na sa IT. Marami pang opportunities sa IT, maraming job openings kasi the future is technology. So ibig sabihin, there are lots of kumbaga sectors or specialties na pwede mong pagtuunan. Pwede kang maging programmer, pwede kang maging technician, pwede kang network analyst or network management, mga ganyan. Maraming opportunities sa IT industry. Yun lang po yung masasabi ko. Follow up ko lang po sa mga napakinggan natin. Ayun sa mga aspirant po na gusto magpatayo ng computer store. Sometimes, hindi naman tayo pinalad or hindi naman po lahat sa atin nakakaluwag. Pwede nyo pong gawin po yung ginawa ko. You should invest on yourself. You should invest on your potential. Develop mo yung sarili mo. Kasi kahit na wala kang puhunan, if you are good bilang technician, if you are doing good bilang technician, bilang web developer, bilang IT enthusiast, you can be able to sell na kahit wala kang perang papalabasin. Hindi mo kailangan mag-buy and sell. You can have a profit by just rendering your own service. Pag nire-render mo yung service, magkakaroon ka ng profit. Tapos ipon ka lang ng ipon, just save and save. Kasi minsan nabubulag tayo sa laki ng kita. Na to the point na minsan napapagastos tayo sa kung ano-anong bagay. And yun po yung naging dahilan. Actually, hindi naman ang the way makapag-likom ng kapital is hindi naman dun sa laki din ng kikitain mo. It's just how you will handle kung magkano yung kikitain mo.
So kahit 100 lang yung kinita mo, if you know how to handle that 100, if you know how to save that 100 pesos, sooner or later, hindi imposible na makapagpatayo ka na rin ng sarili mong computer store. Kung hindi man computer store, gadget store, or any kind of technology related business, or any kind of business. Kasi, malay mo, yun yung hilig mo. Pero yung opportunity na dumating sa'yo, yung chance na dumating, or yung business na opportunity na dumating sa'yo is iba, at least meron ka ng ipon. Any napapasukin natin, always learn how to handle money. So, same thing with the gamers. It's just more on the discipline. Kailangan marunong tayong disiplinahan yung sarili natin. So, that's it, guys. That's my highlights of the interview and how to get involved in this IT industry. Thank you. And God bless po sa ating lahat. Ayun, abangan po natin. May mga reviews po ako. Siningit ko lang po itong vlog for you guys. Pero actually, ang i-upload ko po ngayon is the Rock Hawani Flow build, Techwear VXR build, and Gamdias peripherals, at saka yung GTX 1660 Ti. Keep posted. Subscribe po kayo mga kaibigan. And that's it. Thank you.